kung walang digong, walang bato. Si former President Duterte po humarap sa Quadcom, sabi niya, nakapatay na raw siya ng mga tao eh. Kayo po, well, you're a former policeman. May napatay na ba kayo? Marami. In the Legal. course of law enforcement. Yeah. Trabaho lang. Yung unang-una yung kill, ano po yung naramdaman niyo? Excited ka, batang-bata ka pa. You cannot expect zero casualty when you wage a war. Kaya nga, war on drugs. You cannot expect zero casualty. Gira yan. Gira yan. From newsroom to screen, the Philippine Star continues to deliver stories that matter. Welcome to Truth on the Line, the Philippine Star's pioneer news and current affairs show. I am Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star. Joining us here today is Senator Bato de la Rosa. Hello, Senator Bato. Nasa Davao po kayo. Kumusta dyan? Ano pong ginagawa niyo? Okay lang kami. Meron lang mga personal na kailangan na asikasuhin at meron ding kasama na rin sa trabaho. Meeting po kayo ni former President Duterte. Tuwing pupunta ba kayo, nagme-meeting kayo? Hindi kami nagkita. Kasi may mga, alam niyo naman yung mga maiinit na topic ngayon. Nakikita pa, although you are a senator now, ang tingin nila, meron pa rin kayong involvement sa security ng mga Dutertes, And ngayon, malaking usapan yung security ni Vice President Sara Duterte. May balita ba kayo yung sinasabi niyang threat sa buhay niya? Well, may narinig ako informasyon na ganon. Hindi ko pa rin na-validate, pero remains an information. Kasi meron daw siyang, may sinasite sila na two cases na pinadala daw talaga, kaya nga daw siya nag-threaten ng ganon kay President Marcos. So sa tingin niyo, ikaw mismo, wala naman kayo nakukuha pang medyo solid na ebidensya supporting that story? Para sa akin, personally, hanggang sa informasyon lang ako, natanggap ko, pero yung the actual experience, it should be validated by her security detail, yung PSG na naka-assign sa kanya. Sila man talaga nakakaalam yan dahil day to day, yan ang kanilang trabaho at sila nakaka-experience. There's no way for me to validate. Senator, yung perception ng mga tao na medyo malapit nga kayo kahit kay VP Sara, although alam namin, mas malapit kayo dun sa father, no? Ano pong tingin nyo dun sa threat niya, yung inisyo niya, nung nagagalit siya nun kay Zulaika Lopez, Ano po yung masasabi niyo dun sa threat niya na nag-contract daw siya ng tao na ipapapatay si President Marcos, First Lady Lisa, and Speaker Martin? Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke, nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Ano po yung tingin niyo doon? Because emotions were so high at that time, feeling niya siya na lang, nag-iisa. You can just imagine, you put that in the proper context, humingi ka ng tulong. You are the Vice President of the Republic of the Philippines. You are the second highest official of the land. Humingi ka ng tulong na kung sana may makatulong sa sitwasyon mo. And yet, walang dumarating, walang tumulong sa'yo. So, ganun ang feeling niya. Ganun ang feeling niya. Parang wala na siyang pinagkatiwalaan sa mundo. Dahil nga, ganun na lang yung panggigipit na naramdaman niya. So, siguro ganun, frustration that lead to, mga ganung klaseng pronouncement. At saka siguro, sabi that could be the opportune time for her to make it public yung alam niya na threat sa buhay niya. Sinasab publiko na niya. Nagiging opportunity yung sitwasyon na yun para malaman ng taong bayan na meron ding threat sa buhay niya. Kayo po, Senator, anong tingin niyo sa pagtatrato ng administrasyon sa Vice President, considering na dating member siya ng unit team? Kasi sinabi rin niya na tinanong siya ng mga reporter, can you think na pwede pa mag-mend ng ties with President Marcos? Sabi niya, we have reached the point of no return. Sa tingin niyo po, ganun din ba yun? Ganun din ba pananaw ninyo? Mukhang ganun na nga. Mukhang ganun na. Ganun na nga ang sitwasyon. Dahil sobra naman talaga. Sobra na kahit na ordinaryong tao, ramdam na nila yung panggigipit na ginagawa sa ating pangalawang Pangulo. So, sumusobra na talaga.
Yung mga investigasyon ng paggamit na ng mga confidential funds. Alam naman natin yan, no? In the first place, saan nag-originate yan? Anong naging motivation yan? Bakit ginawa pa ng Quadcom? Simple course of action will be, itong committee na ito, mag-imbestiga ng ganito. Itong committee na ito yung field mo, ito yung turf mo, imbestigahan mo ito. Normal course of action, pero makita mo that yung grand design na talagang gusto nilang gipitin ang pamilyang Duterte. And just imagine, Quadcom, sinama na yung EGK, War on Drugs, yung Pugo, ginawang Quad Committee para iisang direction to pin down the Duterte and his allies, the Duterte Black. Ipipin down yan. Through that investigation, very clear naman, hindi matay tanga, no? Na hindi natin alam yan. Sino? Who is behind all these committees? Di ba the Speaker of the House? At alam natin kung anong ambisyon ng Speaker of the House. Hindi naman siguro tayo magtatanga-tangahan dito. Pero kahit po politicized yan, yung iba naman ang sinasabi, may basihan pa rin daw yung mga investigation at may mga nakukuha daw sila ngayon na incriminating evidence. Ano naman po yung masasabi nyo sa mga ganong sinasabi nila? Go ahead. Make, pagdating sa corruption, pagawin mo patapusin nyo yung kuha para malaman natin kung ano talaga ang final dyan sa investigasyon na yan. Pagdating doon sa use of confidential funds, let the COA, a constitutional body, do its mandate. Gawin nila yan. Kung may makita sila na violation, file the case. Kung ito sa EJK, kung may nakita silang worth filing, you let DOJ prosecute. Lahat naman nakita nila, gawin nila yun. Pero hindi mo pa rin ma-erase sa amin, no? Sa aming mga nagigipit at sa mga taong bayan na nag-obserba sa what is going on sa ating bansa ngayon, na meron talagang agenda yan, na meron talaga yung grand scheme of things na gusto nilang mangyari, and that is to demolish the Duterte Black para ma-erase si Inday Sara, si Vice President Sara, from 2028 picture. Dahil po sa lahat ng mga nangyayari ngayon, meron na namang mga coup rumors, saka destabilization. Dati po kayong head ng Philippine National Police and you are a member of the PMA. Ano po yung napabalitaan nyo on the ground? Siyempre, nakikipag-usap pa rin kayo sa mga, I'm sure you're still touching base with the PNP, mga kasama nyo sa military. Ano po yung mga nararamdaman nyo? Well, alam ko, yung police at military, marami dyan nagtitimpi lang. Tahimik lang yan. But by all means, they have to follow the chain of command. At yan din ang advice ko sa kanila. Huwag kayong magkawatak-watak. Kasi kung if you polarize yourselves, babalik na naman tayo sa dati na yung isang kapatid andito sa kabilang grupo, yung isang kapatid nandito sa kabilang grupo, sila nagbarilan, nagpapatayan, namatay yung isang kapatid. Napakasakla po yan. We are all brothers in arms. One of them was the director or the chief of the intelligence command of the armed forces of the Philippines, a three-star general. Tinanong ko siya during the commission non-appointment hearing. Tinanong ko siya, meron ka bang na-monitor na destabilization or mga rumors about kudita na nangyayari sa ground ngayon? Because you are the right person to ask dahil ikaw ang pinaka-head ng intelligence command ng buong armed forces of the Philippines, a three-star general. Ang sagot naman niya is, sir, wala sir, zero, negative, wala kaming namomonitor. So sabi ko sa kanya, it's good. Kung totoo yung sinasabi mo dahil the Filipino people can sleep soundly at night knowing that you have not monitored any rumors or destabilization. Pero sa tingin nyo, meron pa kayang kasi nung panahon pa ni GMA, nagsasabi ng mga tao, parang meron tayong people power fatigue. Paulit-ulit after EDSA stress, parang napagod na mga tao. Sa tingin nyo, mabubuhay pa kaya uli yan? People power? Depende sa sitwasyon, no? Pero kung basihan natin, ang nangyayari ay talagang pagod na at ayaw na ng tao ng gulo. Ang pinaka-latest po ngayon, kasi nabanggit nyo rin na masyado nang naaapi yung pangkat ng mga Dutertes. Ang pinaka-latest po ngayon, as we all know, ay yung impeachment, no, na
Final na, 2 complaints sa House of Representatives. Pero siyempre, ang mag-judge dyan ang Senado eh. Sa tingin nyo, they will have the numbers. Nakita naman natin, alam naman natin yung mga issue na ihinain against the Vice President. Nakita nyo, articles of impeachment. Sa tingin nyo, mabubuhay yon, kaya yon sa Senate? Well, I cannot speak for and in behalf of my colleagues. We are 24 independent republics. May kanya-kanya tayong pagtingin sa bagay-bagay. So, hintayin na lang natin kung dumating yan sa Senado, kung talagang ma-impeach si BP Sara doon sa lower house at yan ay iakyat sa Senado para magkakaroon ng trial, then hintayin na lang natin ano magiging boto ng aking mga kasamahan. Pero siyempre pinag-uusapan din siguro yun sa kampo nyo. Kasi yung iba sinasabi, wala nang oras yan. Saka in fact, meron mga naglilista na hindi daw kaya, hindi daw makakaya ng pag nagbotoan sa Senate eh. Ano yung ikaw, yung mga naririnig ninyo sa ngayon at this point? I am confident that my colleagues are very objective in viewing at the situation, in giving their opinion and decision on the different articles of impeachment. Meron silang kanya-kanyang pagtingin, and they are very objective. So I hope objectivity remains. Kumusta po yung assessment nyo? Kasi related pa rin to sa away dyan sa unit team, ano? Ano po yung assessment nyo sa performance so far ng Marcos administration, yung mga policies nila? We know na meron kayong pagkakaiba, lalo na sa drug war, sa foreign policy. Pero kayo po, anong tingin nyo sa performance at this point ng Marcos administration? Well, basihan ko lang, no? Dito lang ako sa aking turf, which is public order and dangerous drugs. Dito lang ako mag-concentrate. Wala pa akong nakausap na barangay kapitan o mayor o gobernador o konsihal na tinatanong ko about the drug situation sa lugar nila na nagsasabi na okay sir, gumaganda yung aming drug situation. Ang palaging sagot sa akin is majority of them nagsabi na andyan na naman sir, bumabalik naman ang problema sa droga, andyan na naman yung mga siga noon ng mga poser, mga drug lord na nagsipaglayasan nung panahon ninyo. Andyan naman ngayon, bumabalik naman sila, nagpapakita na naman at very brave na magninegosyo na naman ng droga. Parang candy na naman kung bilhin yung droga. Kagaya nung bago kayo pumasok ni President Duterte. So yun ang palagi kong naririnig. With that observation coming from the ground, siguro masasabi ko na may problema. May problema ang gobyerno na ito pagdating sa pag-address sa problema ng droga. Looking back on the war on drugs, what could you have done differently? Dahil kayo po yung alam ng lahat ng tao, kayo yung arkitekto ng Tokhang, at I'm sure hanggang sa dulu-duluhan, tumutulong pa rin kayo kahit senador na kayo doon sa campaign against illegal drugs ni President Duterte. Ano po yung sa tingin nyo pwedeng baguhin doon sa campaign? Alam mo, Amino, there is no scholarly or academic or classroom solution to the problem on drugs. Wala kang masasabing, you should have done this, you should have done that. Hindi ka pwede sa war on drugs. You cannot be malasado. You have to go all out if you want to succeed. Ganun na talaga yan. It's either pumili ka, banggain mo yung problema sa droga or hindi mo banggain. Dalawa lang yan. Pag binangga mo yan, meron talaga mangyayari na mga di ka nais-nais. And it's up for you, for that government to address the wrongdoings na ginagawa ng mga abusado. Dapat aksyonan talaga yon. And sa kaso naman ng Duterte administration, ay nakita mo naman, pinag-imbestigahan, pinagpapailan ng kaso. Hanggang ngayon pa nga, nag-imbestiga pa sila. Ganun lang din. You cannot expect zero casualty when you wage a war. Kaya nga, war on drugs. You cannot expect zero casualty. Gira yan. Gira yan. You expect casualties talaga. Hindi po pwedeng, we have to wage a war on drugs and expect casualties on our sides lang. Huwag kayo mag-expect ng casualty doon sa kabilang hanay. Doon sa mga grupo ng mga drug personalities. Pulis lang ang mamamatay. Hindi po pwede yan. Wala po kayo nakikitang compromise kasi yun ang pinakamalaking issue dyan sa campaign nyo, yung human rights eh. Wala po kayo nakikitang compromise sa operational tactics ninyo na pwedeng medyo mabawasan yung pangamba sa human rights na abuso at tuloy-tuloy pa rin yung law enforcement aspect. There is no question about
law enforcement, police operational procedures, andyan yan. Alam yan ng kapulisan. Andyan yan. Andyan yung mga manual na yan. At yan ay ginagawa ng ating mga kapulisan. The problem is very complicated yung drug situation natin. May mga police rin na na-involve sa droga. At ito mga police na ito yung mga gumagawa ng kalukuhan. Yung mga gusto nilang patayin yung kanilang mga asset noon para hindi na kumanta laban sa kanila. Yeah, may mga nangyayari dyan. May mga ganung pangyayari. Napakadumi ang sitwasyon ng droga. Kaya there's no perfect solution to that, Ami. I tell you, I've been there and done that. Kahit sino diyan magaling diyan na matalino na galing-galingan ko magsabi na ito dapat ang gawin natin. I tell you, walang yan. You choose your side kung saan ka. Doon ka at magtrabaho ka. Ganun lang talaga yan. Yung House, Senator, nire-revive ngayon yung issue ni Mark Taguba, no? Na may tinuturo siya na Davao Group. Kasi I think this is linked to yung mga haka-haka na kaya daw yung nagkaroon ng ganyang ka-brutal na campaign ng drugs, gusto daw i-eliminate ng mga Dutertes yung competition at gusto daw i-monopolize actually yung drug business sa Pilipinas. Ano naman po yung masasabi niyo sa mga ganyan? President Duterte yan ang kanyang campaign promise I-address yung problema sa droga. And do you think papayag siya na merong ganong gagawa laban sa kanyang pulisiya? Hindi ang papayag. Anong sabi ni Mark Taguba? Umiyak siya sa hearing ng House. Sabi niya, Sir, wala akong kasalanan dyan sa droga. Kung alam ko lang na droga ang laman noon, hindi ko gagawin yon. Ang kasalanan ko lang talaga, yung TARA system. Kung bakit ako nag-asikaso, pinaprocess ko para makapasok na yung mga bagay, yung mga container na yon. Pero hindi ko po alam na droga yon. Kaya sabi niya, ang kasalanan ko po, hindi sa droga, kundi doon sa TARA system, paano nakalusot yan. And ngayon, kinukonek niya doon kay certain Small Abiliera who was claiming na siya daw ay konektado kay Pulong, konektado kay Mascarpio, sila ganun daw. Senator, nung unang nilink ni Mark Taguba si Pulong, anong reaction ni President Duterte? Pinaimbestigan ba sa'yo? Sabi nga ni President Duterte, kung totoong involved yung anak ko sa droga, patayin ninyo. Yung sabi niya, pati yung Michael Yang na yan, doon dito sa Davao pa. Sabi niyo, bantayan niyo yung mga insect na yan. Kung may makita kayong involved dito sa droga, huwag na kayo maghintay sa akin. Trabahoin ninyo yan. So that's why, sabi ni dating PDEA Director General, si Wilkes Villanueva, kahit anong gawin niya noon, wala siya makitang link doon kay Michael Yang sa droga. Kaya wala siyang nagawa. Wala siyang basis, so to speak. Dahil alam natin, si Presidente mismo, Duterte, ayaw na ayaw sa droga. Kaya sabi niya, kung meron kayong, kahit anak ko, kung alam niyo involved sa droga, patayin ninyo. Nakausap po namin si Cristina Contienor, si attorney, kasama siya sa ICC. Ang sabi po niya, meron na daw siyang nababalitaan ng mga member ng Philippine National Police na yung iba yata incumbent, yung iba dati wala na sa serbisyo pero pumupunta daw sa ICC para mag-testify. Meron ba rin kayong nababalitaan gano'n? Tanong masasabi niyo sa etong development na to? Well, they can do that. Wala man tayong control sa kanila. Gawin nila kung anong gusto lang gawin. Sige lang, hayaan mo lang sila. Well, apart from the ICC, of course, alam natin na ongoing na ngayon yung investigation ng Department of Justice tungkol sa itong mga killings nga sa drug war. Kung kayo po ay maiimbestigahan for crimes against humanity, yun yung Republic Act 9851, will you cooperate? Kasi alam naman na wala kayong balak mag-cooperate with the ICC. Pero kung ang Department of Justice ang mag-iimbestiga, for 9851, hindi lang yung ordinaryong patayan, but crimes against humanity, will you cooperate with the investigation? Yeah, I will cooperate. It's I respect their jurisdiction over our territory. Pero pag ICC, I will not cooperate. They don't have jurisdiction over us. Pero kung DOJ, may nirespeto natin yung kanilang jurisdiction. Pero yung Quadcom talaga, wala kayong balak na humarap doon? Wala. How many times I have stated my reasons, di ba? Hintayin nila. Pag hindi na ako senador, pupuntahan ko sila. Sana congressman pa rin sila. Pupuntahan ko sila doon at pupunta ko. Mahirap kasi kung ako ay senador, pupunta doon, I will be violating the time-honored
interparliamentary courtesy. Mahirap po yun na ikaw magiging president. Yung sabihin, the Bato Doctrine of violating the interparliamentary courtesy. Pag hindi na ko senador, puntahan ko sila. Si former President Duterte po humarap sa Quadcom, sabi niya, nabulabog tuloy buong Pilipinas, nakapatay na raw siya ng mga tao eh. Ano po yung masasabi niya? Lalo na dun sa Davao. Tatanong ko din kayo po, well, you're a former policeman, may napatay na ba kayo? Marami. Pero ano yan, Legal. in the course of law enforcement. Yeah. Trabaho lang, trabaho. Masasabi niyo po categorically na wala dyan kahit isang EJK. Wala. At sa Davao po yan nangyari. Yes. Tanongin mo ng taga Davao kung ilang enkwentro ako dito from NPA to Bama, yung Bangsamoro Armed Forces, yung Eminilip noon, tsaka itong mga kidnapper, karnapper, mga hostage taker. Mag-research ka dito sa Davao kung ilan na yung na-enkwentro kong ganon. Ano po ang nararamdaman, yung unang-una yung kill, ano po yung nararamdaman niyo? Hindi ba nakakatakot o nakakanervyos? O ano po yung nararamdaman? First time lang. Excited ka, batang-bata ka pa second lieutenant. Excited ka na you have to prove that you're really nagampanan mo yung trabaho mo at naging successful ka. At tinatanong ko po yan kasi sinasabi ng ibang tao meron na raw na entrenched kill culture sa Philippine National Police. At mahihirapan daw kasi maraming mga usapin ngayon na kailangan medyo magkaroon ng respeto for human rights. You think that's possible? Ano po kaya ang pwedeng gawin na reform sa Philippine National Police para ma-improve yung law enforcement while at the same time meron pa ring respeto sa human rights? Pwede ba yon? Alam mo, maganda sana sa Philippine National Police para maging professional talaga. Tanggalin yung connection nila sa politiko. Yung control ng mga politicians over the Philippine National Police. Tanggalin dapat yan. Pero I tried that but I failed. Hindi talagang umubra doon. Yung ginawa ko yung PNP Structural Reform Act, ginawa ko yon na eventually binito rin ni Pangulong Marcos. Kasama yan doon. Let PNP decide who by merit who is going to be the provincial director, the regional director, the chief of police of every municipality. Tanggalin niyo na yung provision na sa local government code na ang politiko ang pumili. Senator, yung proposal nyo to amend the local government code, yung konektado sa police. Yung portion na yun, yung provision na yun, na tanggalin na yung authority of the local chief executive to choose from the list of candidates na isubmit ng PNP. Kasi hanggat andyan yan, mapoliticize pa rin talaga ang PNP. At sabi nyo, ni-reject po to ni President Marcos. Hindi nga yan pumasa doon sa batas ko, sa Senado pa lang mismo. Yung aking mga kasamahan, hindi ipapayag na nandyan yan. So, wala. Tinanggal ko. Otherwise, masakripisyo yung ibang mga magandang hangarin ng bill na yon. Kaya tinanggal ko na lang para mahabol ko yon. Yung 57 years old na retirement, yung mga paggawa ng mga bagong opisina, ganoon. So, tinanggal ko na lang dahil ayaw ng mga kasamahan ko. Ayaw nila yung provision na yan. Pero you're running for re-election. Kung sakali pong manalo uli kayo, will you reintroduce it? Uulitin ko yan, yung proposal na yan. Dahil nga, that's the only way na ma-professionalize mo talaga to the fullest yung Philippine National Police. That's the only way. Ulitin ko yan because I've been a policeman my whole life. The most productive years of my life, ginugol ko dyan sa kapulisan. Kaya alam ko kung ano, what ails our organization. Kung ano talaga ang pinakamalaking problema sa aming organization. Yang pagkikialam ng mga politiko sa aming hanay. Yan ang pinakamabigat. Kumusta yung kampanya nyo ngayon, Senator? Naapektuhan ba kayo na itong away ngayon ng unit team? Siyempre, administration yun At usually, pag midterm elections, napakalakas ng administration bets. Nararamdaman nyo ngayon, you've been going around the country, nararamdaman nyo ba na may impact sa inyo? Dahil dati, of course, sikat na sikat kayo noon. Ngayon, may pagbabago ba kayong nararamdaman? Malaki ang pagbabago, no? In the sense na yung ibang mayor, ibang gobernador ay mag-hesitate na i-host ka sa kanilang area dahil baka mabudget sila sa administration. Meron magsabi sa'yo na gobernador or mayor na, Sir, pwede ba huwag ka na lang muna pumunta dito sa amin dahil
baka mabadshot ako, masuspend pa ako, sir. Basta, ako lang, sir, rest assured na yung puso namin nasa iyo, sir. We will just work silently, in silence. Tutulungan ka namin dito, pero please, huwag ka na pumunta dito sa pista namin dahil pag mabalita na andito ka, makita ka, babadshot kami sa Malacanang, baka masuspend kami, sir. Ang dami ng nasuspend ng mga gobernador, mga mayor dyan. Kaya, sige lang, sir, basta sa puso namin, sir, andito ka, tulungan ka namin. Yung reception ng ordinaryong tao, Senator, kumusta naman? Marami pa rin ba nagpapa-selfie? Ganun, mararamdaman nyo naman yun, di ba? Pag nag-iikot kayo. Meron bang pagbabago ngayon na napapansin kayo? Mas lalong lumakas, mas lalong dumami yung tao na gusto magpapaselfie. At sabay pa, may bulong pa. Sir, laban lang, sir, ha? Laban lang, sir, ha? Huwag kayong umatras, sir. Andito lang kami, tahimik lang kami, sir. Laban lang, sir. Huwag kang magpapadala dyan sa mga buhaya na yan, sir. Laban lang. Anong binabanggit nila mga issue na concern, yung mga ganyan sa inyo? Drugs ba mataas pa rin na concern sa kanila? Yan ang pinakamataas. Sabi, sir, andyan na naman, sir. Dapat kailangan ka namin, sir. Bumalik ka. Sana, sir, kung pwede si President Duterte, ibalik natin paging presidente. Dahil andito na naman yung droga, sir. Wala na naman. Kawawa na naman kami, mga bata. Kawawa na naman. So yan, isang issue yan na palagi ko narinig sa ground. Ordinaryong masa, ramdam nila yung panggigipit ng gobyerno sa grupo ng mga Duterte. Ang kanila sinasabi lang, sir, laban lang kayo. Huwag kayong mag-surrender. Andito lang kami. Tahimik lang kami pero sumusuporta po kami sa inyo. Kawawa naman kami kung mawalan kami ng mga leader na kagaya ninyo, sir. Sana huwag kayong mawalan ng lakas ng loob. Meron po ba kayong naririnig na active effort doon sa taas o kaya sa mga kaalyado na pagbatiin si Vice President Sara Duterte saka si President Marcos? Mga common friends, meron nagsasabi gano'n. Do you agree? Kasi sabi ni BP Sara, point of no return na daw eh. Do you agree with her na gano'n na nga yung sitwasyon ngayon? Most likely, no? Most likely dahil masyado na siya nasaktan. Baka gano'n na talaga yung decision niya. Pero ako, from my own point of view, kung may pag-asa pa na magkaayos, sana maayos pa. Kasi para, alam mo na, kawawa ang Pilipinas. Kawawa ang Pilipinas. Wala nang mangyari, puro lang away. Kasi si President Marcos, sabi niya, never say never. Tinanong din siya yung question na yun na pinapa-comment siya dyan sa sinabi ni BP Sara na we have reached the point of no return. Ang sagot ni President Marcos, Never say never. so ganun din yung position ninyo. Never say never. Ganun rin yung position ko. Pero dapat, kung ganun ang position ni Pangulong Marcos, dapat, he should control everyone in his side, from his side. He should control everyone para maganda ang takbo. Senator, nasabi niyo, the best years of your life were spent as a policeman. Kumpara po sa pagpapolitiko, ano po yung mas gusto ninyo? Mas gusto kong pulis dahil sa pulis, isa lang sinusunod mo chain of command lang One direction lang. Pag politiko, malaki talagang tsansa na mawalan ka na prinsipyo dito pagiging politisyan mo. Pwede ka mawalan na prinsipyo kasi may tendency ka na kakaliwa, kakanan, kung saan yung malakas ang hila, mag-sway yung public opinion, gaganon-ganon ka hindi naman totally mawala ka na prinsipyo, pero chances are talaga na, tingnan mo na nangyari sa ibang politiko dyan, na wala na prinsipyo, mga oportunista na lang. Napakahirap ng politics sa ating bansa. Senator, layo na nang naabot nyo sa buhay nyo, no? Any regrets? Wala talaga akong regret. Lahat ay pasasalamat. Pasasalamat kay President Duterte na binigyan ko niyang tsansa na maging Chief PNP. Kasi kung hindi ako nag-Chief PNP, hindi ako makilala ng taong bayan at hindi rin ako eventually maging senador. So, palagi ko sinasabi yan, kung walang digong, walang bato. Kaya ganoon na lang po yung aking pagtatanaw ng utang na loob sa kanya at sa kanyang anak na si Inday Sara. You can call me with whatever words you want to call me, but still, para sa akin kasi, binabalyo ko yung napakabigat po sa isang ordinaryong Pilipino, yung balyo, binabalyo natin yung loyalty, utang na loob, kahit na bahala na kung matalo man ako dahil sa aking pagiging loyal sa mga Duterte, hindi man ako ma-re-elect, so be it. Basta sa akin lang is napakatotoong tao ako kasi napaka-importante po yung sa akin yung mga value na yan. Hindi ko yan pwedeng lulukin para lang sa aking ambisyon na magiging politiko para manalo lang
Hindi ko po pwedeng ibaliwala. Okay. Senator, marami pa po akong katanungan, kaya lang ubos na yung oras natin and I'm sure you're very busy. Marami pong salamat for taking time para po dito sa interview namin. Thank you po. Salamat, Ami. Maraming salamat. Thank you. Thank you for the opportunity. Thank you for tuning in to the Truth on the Line. This has been Ami Pamintuan, delivering stories that matter and news with integrity. Only truth shall prevail. Until the next episode.